Hello po, kumusta po kayong lahat? Sama kayo naroon. Welcome po ulit sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay magbibigay tayo ng reaksyon doon po sa nangyaring paglusob ng mga kapulisan or mga CIDG or SAP sa Kingdom of Jesus Christ dyan po sa Davao. Alam ko po 5 lugar po yun sa Davao na nilusob po ng ating mga kapulisan at mga kasundaluhan para po magbigay ng warrant hulihin si Pastor Apollo Kibuloy at yung 5 pang kasama ni Pastor Apollo Kibuloy na sinasabing may mga kasong child trafficking. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Magbibigay po tayo ng komento. Kayo po kung ano po yung inyong opinion dyan. Magkomento po kayo sa baba. Kanya-kanya po tayong opinion dito sa nangyari na to. Merong mga pabor, meron din naman mga hindi. Kung kayo po ay pabor, magbigay po kayo ng inyong opinion dyan sa baba. At kung kayo po naman ay hindi po pabor sa nangyari, magkomento rin po kayo, ibigay nyo po inyong saloobin. Pero bago po yan, mag-update po muna tayo sa ating currency exchange. Ang ating pong $1 ay equivalent ng 58.729. Kuwaiti dinar 191.45. Saudi Arabian Rial 15.661. Canadian dollar 42.677. Japanese yen 0.374. British pound 74.732. Euro 63.092. Emirates dirhams 15.991. At yung pang ating Hong Kong dollar 7.516. Yan po yung ating latest currency exchange. So punta na po tayo sa ating topic. Pakinggan po natin yung mga saloobin or mga opinion ng nila Attorney Harry Roque at Mr. Jason sa SMNI. Lumampas ata sa batas ang ginawa na operation ngayong araw na ito. Madaling araw pa. Well, dito yun. Well, talaga naman po, bigyan nyo naman kami ng pag-uulat, no? Alam natin na meron talagang search warrant, no? Pero sila ba ho'y nagbigay ng explanation kung bakit sila kailangan na salakayin ang 4 na lugar sabay-sabay para lamang mag-serve ng arrest warrant, no? At pangalawa po ay meron ba silang mga hinahanap na ibang mga bagay pa habang di mo ay nagsisilbi lamang ng warrant of arrest na wala pong search warrant? I have to clarify that, Professor Ari. Wala silang search warrant na dala. Kaya nga na-surprise ako kasi madaling araw, ang daming kumakalabog yung cellphone ko and I had to rush here. And what happened, first nung pagdating ko dito, tinanong ko yung CIDG representative at may lawyer sila. Nadalain ko, meron kayong search warrant po. Sabi nila, wala, arrest warrant lang. Pumapasok kayo dito sa mga offices namin, do you think that is right? And so, sir, pumayag po, tinuro sila, si Attorney K. Lorente. Oo. Pero, ang sabi naman ni Attorney K. Lorente, para lang to diffuse the tension at tumawag si Mayor Paste, na i-allow na lang sila. So, kaya pala napilitan na pumayag na pumasok sila. Pero the fact remains, sinabihan ko sila, but I think medyo mali yung ginawa ninyo na dala pa kayo ng mga stairs, yung parang makeshift stairs para lubing sana umakyat yung mga ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Kung wala kayong search, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang dalawa. Yung babae, tamaan ng suntok. Tapos yung isa, member na IP natin,
nasampal at na kasi prevent niya yung pulis Batukan, na nag-iilang gate, nabatukan, pinigil niya at nasaktan. So sabi ko, hindi naman siguro tama yun. Kaya kung tumawag kayo sa akin at pinag-usapan natin ito, wala hindi na kailangan ito. So yun, medyo mabait. Ilagay lang po natin sa konteksto, no? Panyero, bukod dun sa ang Kingdom of Jesus Christ compound ay naroon ang simbahan ng kingdom, nandyan din ang College of Law, no? Mantakin mo, no? Yung College of Law mismo naging lugar kung saan nagkaroon ng illegal na search, no? At saka pangalawa po, no? Sabi nila wala silang search warrant, pero sabi mo may mahagdan sila at nakita namin yung mga imahe, mga video na pilit nilang sinisira ang mga gate, no? So ano naman justification nila at ginawa nila yun? Yan po si Attorney Israelito Torreon, ang Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel. Yan po ang sabi nila, yun daw pong ginawang paglusob dyan sa KOJC na compound ay lumampas daw po sa batas ang ginawang operasyon. Dahil po sa ibinigay na warrant, imbes na search warrant, ang naibigay daw po ay warrant of arrest. Yun daw po ay magkaiba. Malaki daw po ang pagkakaiba nun. So, titingnan po natin kung ano po yung ating opinion dyan. Pero bago po yan, tingnan po natin yung ano po ba ang kaso ni Pastor Quiboloy at bakit kailangan ganyan ang gawin ng mga kapulisan o ng ating gobyerno. Masyado naman yatang sabi nga overkill daw sa isang tao na hindi naman terorista. Ito po. So ito po yung ang sabi po dito, ito po, sa kasalukuyan kinakaharap ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga sumusunod na kaso sa Pilipinas. Qualified human trafficking. Inakusahan siya ng qualified human trafficking kaugnay ng paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito ay may kaugnayan sa isang menor de edad na nagreklamo noong 2011. So 2011 pa pala to. Child abuse. Isinampa rin laban kay Quiboloy ang kasong child abuse dahil sa umano'y pang-abuso isang 17 anyos na complaint. Ano pa natin? Pagtatago dahil sa mga kaso, nagparamdam si Quiboloy na itinuturing na pugante matapos maglabas ng arrest warrant laban sa kanya sa Davao City at 5 pang kapwa akusado. Yun daw po, arrest warrant po ang nilabas. Pagdinig sa Senado, inilabas ng Senado ang arrest order laban kay Quiboloy dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yan po ang mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Nagsagawa rin ng investigasyon ng Senado at Kamara de Representante tungkol sa mga aligasyon laban kay Quiboloy. Kasalukuyan ding ipa-aresto siya sa Estados Unidos dahil sa mga kaso sa Estados Unidos daw sa Amerika. Ang mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy is currently facing the following cases in the Philippines. Yan pa rin po, qualified human trafficking, child abuse, evasion of child abuse, yun pa rin po, evasion because of the cases Quiboloy has been evading authorities and is considered fugitive after arrest warrant were served against him and 5 others in Davao. So yan po yung mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy.
So patuloy po tayo sa ating video. Nang walang search warrant. To put that in proper context po, yung sinira ang gate, doon yung sa Glory Mountain, mas palala po doon na Sir Harry. Kasi doon sa Glory Mountain, sinira ang gate at may mga pinusasan pa na mga 3 members natin o 5 members natin pinusasan. Ang justification daw ay may dala silang mga tundang. Ano ba yan sa Tagalog? Itak. Ano May yan? dalang itak. Mga polo. May dalang itak. Polo, siyempre, bukid yun, Glory Mountain yun. Nasa dulo yun ng Tamayong Kalinan. Mga farmers yun. Pupasok ka, fully armed. Tapos, naka-full battle gear ka. May mga armalites ka. And then, papasok ka dun sa loob na magulantang yung mga members. Anong unang kukunin ng mga taga-bukid? Ito ba yung itak? Oo. Itak ang pinapang ng mga sundalo, pulis, dahil may mga itak daw. Ay itak po kasi ang alam ko yung po mga baril ni pastor at saka yung pa yata mga baril dyan ay sinurrender na kahit po ito ay may mga lisensya. Dahil ang pagkakasabi nga raw po si Pastor Apollo Kibuloy ay mahilig sa mga baril kaya po siya nangongolekta, pero ito po ay sinurrender niya. Siguro kaya po nilusob yan. Hindi pa natin alam kung ano po ang pakay nila at bakit po ganyan karami. Ano po ba ang terorista po ba ang huhulihin at talagang naka full battle gear sila na mga uniforme, talagang grabe. Nakakalungkot lang sa nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. Nalulungkot ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag gumagawa naman ako ng content dito, alam niyo naman na gusto ko nga ipagdasal natin si Pangulong Bongbong Marcos na malinawan yung isip niya. Pero ito po, panibago na naman itong mga drama-drama na ganito. Bakit kailangan ng ganyan? Ano po ba? Mga terorista po ba ang hulihin? Ang nakakalungkot lang, ito ang napansin ko, nakakalungkot. Hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin. Ang mga nagkomento dyan, yung mga makakaliwa, nasabi dapat daw ay huwag tigilan hanggat hindi nahuhuli sila Pastor Apollo Kibuloy at gusto pang isama sila dating Pangulong Duterte. Yan po yung mga litanya o mga komento ng mga makakaliwa. Nakakalungkot lang at itong mga makakaliwa, nakakalungkot lang po na ito pong ating mga kapulisan o itong ating mga sundalo, yan po mga matitindi po yan, mga sub po yan. Para pong nagagamit pa ng makakaliwa. Sila po ang ginagawang frontliner ngayon. Imbis na itong mga sundalong ito ay tugisin ang mga kaliwang grupo, mga terorista, ay parang nagsanib puwersa pa sila. Yun pong nakikita ko lalo-lalo na sila Franz Castro dyan sa Kongreso. Si ano naman sa Senado, si Risa Hontiveros. Kala mo mga terorista itong mga to, kung akusahan ganun na lamang. Naku, hindi natin alam ba't ano na nangyayari sa ating Pilipinas na yan. Hindi po ba? Nakakalungkot yung nangyayari niya sa ating mga kasulandadahan na sila po ay sumusunod lang sa kanilang mga superior, kaya lang parang may puna. Parang nagagamit sila ng maling sistema. So nakakalungkot. Sabihin na natin na may mga ganyan warrant, natural, hindi po sila pwedeng basta lumusob dyan ng walang mga dalang warrant, mas lalo silang kakasuhan dyan. Kaya lang, ang nangyayari, itong huhulihin nila, na hindi naman terorista, na yun lang ang ginawang kaso, yung mga child trafficking, kung tutusin wala namang teroristang doon, banta ng terorista, bakit po ganito? Katindi ang lumusob doon para hulihin. Sabi nga nila, hindi ito ang tamang
pag-search ng or pag-serve ng warrant, dahil ang warrant po na dala nila ay arrest warrant, hindi po search warrant. Ang ginawa po ng mga pulis sa sundalo ay pumasok po sa loob at hinanap yung taong gustong hulihin. Hindi po ba dapat pag-arrest warrant, dapat sigurado ka na nandoon yung mga taong huhulihin mo, dahil aarestuhin mo yung mga tao yan, kaya may dala kang arrest warrant eh. Pero daw kung search warrant ang dala mo, pwede kang pumasok doon at mag-research, maghanap ka ng ano yung gustong hanapin. Hindi po natin alam, so tingnan po natin yan at tayo po ay magiging matalino dyan sa mga paghahanapan na yan. Ano po ba ang inyong masasabi dyan? So panoorin po natin itong mga eksperto kung ano po yung mga kanilang mga sinasabi. Bagamat kanya-kanya itong mga eksperto to, mga abogado, may kanya-kanya silang paliwanag dyan. Correct. Ang dahilan na dinakip sila. Sinira pa ang gate. Siguro medyo may overkill ata doon at medyo hindi tama talaga pursuant to the rules. Hindi na po overkill yan. Paglabag na po yan sa saligang batas. No? Illegal na po yan. Hindi lang po overkill yan talaga. Dahil ang service of warrant of arrest, pag nakita mo lang yung tao, wala nga po karapatan na pasukin ng mga lugar para maghanap ng tao dyan kung walang search warrant. No? Dapat yan, makikita nila kung nasa yung taong yan. No? So, hindi lang po overkill. Paglabag sa karapatang pantao, illegal ang ginawa po nila. Para nga po itong invasion na ng compound ng KYC. So, tama po ang salita na ginamit ni Jay, pananalakay, panlusob sa kingdom. Hindi lang dun sa Glory Mountain. Ngayon, ongoing pa sa Prayer Mountain. Merong isang bala daw na nakita doon sa may TR sa Prayer Mountain. At nagkagulo at first kasi isang bala daw. Hindi naman alam ng mga member. Pero ngayon, may nagtawag sa amin na binawi na accident lang daw pala yun na nahulog yung isang bala doon sa... Sabihin na natin may bala. Hindi po nila magagamit yan dahil there is no such thing as incidental search pursuant to a warrant of arrest. Lahat po ng ebidensya makukuha nila dyan inadmissible for any purpose. Hindi po pwedeng gamitin yan po lingwahe ng ating Bill of Rights. No? So, pati sa Kitbug, meron ding nag-search doon, pati rin sa Samal, yung report ni Pastor doon, na parang rest and recreation area, meron ding nag-search. Doon, wala namang unusual na nangyari, except na illegal talaga din, kasi particular masyado, pumasok sa mga areas na pati mga opisina at pati mga kwarto. Medyo hindi talaga sana legal yun. Pero yun po ang nangyari kapag ngayon. As of now, dito sa Central, may mga pulis pa sa harap ng compound. Dito pa kami sa loob ngayon. Ang medyo good news lang dito, ang sarap po ng aming breakfast. Bulat po, bulat. Bulat. Nakaya na ba natin yung mga polis na alam naman nila na kung gano'n tayong kabait, pinapastahanan ng karapatan, pinapakain pa sila ng breakfast. Professor, inuferan sila ng mga sandwiches. Pero mga sandwiches, inuferan sila, nagulat na sila Colonel Clarito. Pero walang tumanggap, siguro takot siguro malason. Pero wala naman tayong record na may nalalason po dito. Ibigay niyo yung burger dito, padala niyo sa amin at medyo nagugulat. Ibigay ng burger pa sa mga pulis. Pero attorney, attorney, si JP to, malinaw, natapos na ang pag-check nila dyan sa KOJC compound. Malapit sa airport. Okay na dyan? Malapit sa airport, pero ongoing pa sa Prayer Mountain. Sa Glory Mountain, tapos na daw. Pero sinira yung mga gate. Pero ngayon tapos na at wala silang nakitang tao na hinahanap nila. Babalik pa ba sila o tapos na? Ewan ko po kasi nandito. May indikasyon ba, Panyero, na paalis na sila?
nagpaalam sa amin sila, Colonel Clareto at saka yung mga taga-CIDG na aalis na daw sila. Pero nandiyan pa sila ngayon sa labas. And we will stay here. I-suggest ko nga siguro, dito na lang siguro ako matulog sa loob siguro next time, Tito Jay. Eh, para, Oo, ako nga nagsisisi nga ako na umalis pa ako kagabi dyan eh. Alas 9 nandiyan pa ako eh. Oo. dito na lang siguro ako matulog sa loob next time. Pero, attorney, si Anyway, mga kaibigan, kinakailangan ko muna magpaalam pero I will be monitoring kung ano pangyayari at kung kinakailangan ng ating opinion ay ako'y papasok anytime, no? Yeah. Pero sa ngayon po, magpapaalam muna ako tayo panandalian at dito pa rin po tayo sa abroad at meron na po tayong kinakailangang attenda na pagpupulong. Pero nakamonitor po tayo. Ang huling mensahe natin, maisog na po ang Pilipino, hindi na po natatakot, maninindigan sa karapatan. Maraming salamat po at nakamonitor po tayo. Thank you, Attorney Harry. Harry Roque. Balikan lang natin si Attorney Torion, Attorney Bobet, may pag-uusapan ba ninyo ng mga team of lawyers dyan itong nangyaring parang paninira ng mga property sa Prayer Mountain? Yes, certainly. Pinapablatter namin ngayon. Evidence gathering kami, collation of evidences, pinapictura natin. Para naman may accountability kung sinong gumawa nun. Akala ko may search warrant na, arrest warrant na pala. Necessary. Akala ko rin search warrant yung isiniserve eh. Only to find out kanina na wala. Nung mga alas 4 pasado na, nung dumating si Attorney Tolentino, nung binabasa niya yung documents, warrant of arrest lang pala. Warrant of arrest lang po. Oo. So, pero medyo hindi talaga po pwede sana na magpasok ka sa lugar. Buti sana kung nakita mo yung tao, pumasok siya doon sa lugar, pwede yun hot pursuit. Oo. Pwede mo pa ma-justify to break and stay. So yan po yung mga listahan na dapat na huhulihin. Yan po yung warrant of arrest na to any offices of the law. Yan po si Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Vicente Canada alias Enteng, Pauline Canada, ano pa pangalan to? Ingrid C. Canada at Sylvia Semanyes. Yan po yung mga dapat nahulihin sa 2, 3, 4, 5, 6. So bali 6 po, kasama po si Pastor Apollo Kibuloy. Pero dito kasi wala They purposely went inside the property, destroyed the gate. I'm referring to Glory Mountain incident, and then hinalugog po pati mga kwarto doon. Hindi na yun arrest warrant. Parang na yun, search warrant na yun. Ang search warrant ka, limited ka yan masyado pursuant to the... Dapat may particularity pa yan, diba, Attorney? Oo, yung place to be searched. Dapat you have to particularly describe it, and the things to be seized have to be particularly described likewise. So, I'm afraid medyo lumampas ata sa batas ang ginawa na operation ngayong araw na ito. Madaling araw pa. So, nakakalungkot lang. Talaga ako nalulungkot sa mga kapulisan natin na yan, yung mga sumugod dyan. Baka maging consequence nila yan, pagdating ng araw, ay sila ay kasuhan. Alam naman natin yung ating justice system, napakabagal. Pag kinasuhan sila ng ganyan, ng mga, yan po, mga abogado po yan, marami pong abogado dyan sa KOJC na yan. Meron nga pong eskwelahan ng abogado, School of Law. Sabi nga ni Attorney Roque, nandyan po yung School of Law. So, ang nakakalungkot lang na nagamit itong ating mga sundalo natin at pulis at bigla silang kasuhan at dumating yung araw na wala na sa kapangyarihan yung nag-utos sa kanila at yung pong kanilang kaso ay dumira-diretso hanggang sa wala na silang proteksyon sa mga nag-utos, nawala na sa kanilang
power. Ang nakalungkot po ay baga bigla silang hatulan ng guilty dahil po sa kagawan po nitong mga ewan ko ano pang masasabi natin yan. Sino ba nag-utos niyan? Yan sa mga sundalo na yan, si yung kanilang PNP chief, tsaka si DILG secretary na si Abalos, si Merbil yata yung PNP chief, si Merbil. Yun po ang at ang malungkot pa po ay hanggang ngayon wala pong paliwanag dyan sila. Wala pong paliwanag yung PNP chief or si Secretary Abalos kung ano po yung nangyaring paglusob dyan. Hindi sila nagpapaliwanag sa tao. Kagaya niyan, may akusasyon na ang ginawang operasyon ay lumampas sa batas. O, di po ba dapat ibibigyan nila yung kanilang panig kung sila po ba ay walang nilabag? Pero hanggang ngayon po, wala pa po ako nakikita na paliwanag dyan sa nangyari na yan. So, titignan po natin yan hanggang bukas kung ano pa bang mangyayari dyan. Kung meron pa bang magaganap pa na raid dyan. Raid daw po yan eh. Linawin lang natin, Atty. Torion, yung pagpasok nila dyan was simply an accommodation, no? Ng mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ tsaka ng Jose Maria College Foundation, at hindi ito kung tutusin, hindi ito dapat nangyari. Actually, it's a forced accommodation, no? Forced accommodation. They were constrained to agree simply because of the fact that they were fully armed, in full battle gear, at gumamit pa ng mga skills. Pumasok na talaga, siyempre, to reduce the tension, tumawag din si Mayor Baste na sige lang, i-allow na lang nila para to reduce the tension. Yun ang nangyari. So, hindi yun voluntary na consent. It was a kumbaga under duress sa tingin ko. Under duress yun kasi pumasok ka na, fully armed ka na, dalawa nga sa aming members ay nasaktan na para maiwasan yung further na pagsasaka. Kasi ang dami din mga members dito. Puputaktahin sila ng kung pinilit nila yun. Napilitan yung present dito sila Attorney Kay Lorente na pumayag. Buti na lang din na wala ako doon. Kung nandun ako at that time at nag-insist din ako na hindi ko sila papasukin, hindi naman search warrant yun. Di nagkagulo. Correct. So, everything happens for a reason. So, kaya, napilitan na magbigay na. Kawawa yung ating mga kapulisan at mga sundalo na sila po yung naiipit na ganyan ng utos dahil sa utos ng nasa taas, kahit po pala ay may lumampas na o labag sa batas yung ginagawa nilang paglusob na yan, may mga consequence po na silang harapin. Sila po yung front, sila po yung kakasuhan dyan. Hindi natin alam kung makakasuhan din sila DILG or si PNP chief. Hindi natin alam kung pwedeng kasuhan niya mga yan. Ano kaya ang komento dito, masasabi dito ni ating Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ay sa kanya. Nalulungkot po ako na dapat sana ay ang pamilyang Marcos kaya sila nakaupo yan sa Malacanang. Sana po para linisin po yung akusasyon sa kanila na noon sa dating presidente na si Marcos Sr. na diktador, dapat po sana nila ay ginawa nilang pinakita nila sa tao na mali yung paratang ng mga tao noon. Kahit po marami pong naapektuhan noong panahon ng martial law. Pero ito po, nangyayari na ito para pong kahit na po wala pong kahit po na hindi nag-declare ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos, parang daig pa po martial law ito. Dahil po ang itutugis nila hindi naman po isang terorista.
Hindi po terorista ang kanilang tutugusin dito, huhulihin. At dadaig pa sila ng mga daig pa sila na lalaban doon sa West Philippine Sea. Doon sila, parang ganun ang magiging ano nito mga to? Ano ba sa tingin nyo? Ano ba bang sa opinion nyo dito sa nangyayari na to? Ako ba ay mali? O ano po ba? Mali po ba itong aking opinion na nakikita ko? Ayan po yung nakikita ko. Ano bang gagawa natin? Batalyon po na sundalo. Huhulihin para hulihin si Pastor Apollo Kibuloy at yung 5 na hindi naman mga terorista at kailangan ganitong karami at sabay-sabay. 5 lugar daw po yan. It was a forced accommodation. MJ? Attorney, yung sa video niyo po kanina, relax naman yung mga reading authorities eh. In fact, nakangiti pa nga sila eh. Pero ang mukhang tensyonado doon yung mga naka-uniforme. May dala pang machine gun yung isa eh. Ang haba ng mga baril eh. Oo, yung pinapapilit ko kasi maging relax yung situation, sir, kasi medyo heightened yung tension. So, doon sa ating mga post, pinapa-relax natin din yung mga taga-CIDD. In fairness, yung mga taga-CIDD na naka-blue, medyo kalmado sila, mababait, no? Pero yung mga fully armed, naka-battle gear yun ng medyo mainit at first talaga. Oo. Yan ang yung nag-attend na pumasok at nakabukbuk pa ng 2 members natin. Tsaka ang hirap doon, attorney, kung walang intervention na may nangyari. Sundalo, Forceful entry nga talaga ang gagawin nila. eh. Kanina, nakita ko yung sa video ng isa nating kapatid na yung gate na dyan sa central, may mga ginawa na yung mga raiding authority at mukhang nilagyan ng tukod para mahila nung kanilang sasakyan, yung gate at pwersahang buksan. Pag nangyari yun, gulo talaga. There was really an attempt to do that. There was really an attempt to forcibly enter the compound. So, which was not illegal. Maski sino sigurong tatanungin, ang dala lang mo lang pala arrest warrant tapos sisirain mo na yung gate. Siguro kung sino man ang umutos noon, hinay-hinay naman. Oo. Hinay-hinay. Dahan-dahan naman kasi hindi na talaga tama yun. Sino umutos noon. Attorney, kung halimbawa for the sake of conversation na nangyari yon, nagkasakitan, mayroon pong mga nangyari po na resistance, ano po ang gagawin natin? Babalikan natin ang mga kaso, itong raiding authority? Dito, kung nangyari talaga yon na nagkagulo, wala talaga tayong ibang recourse except to defend the rights of our bayan. Kung talaga yon na i-turn into a melee, mapilitan talaga tayo mag-file ng kaso, no? Doon nga sa dalawang nasaktan, no? We are contemplating, pero wala pang decision. I leave that to the sound discretion of the authorities of the kingdom, no? Pero buti na lang, I have to give it also to the nag-give in na rin na even if it was a forced accommodation, kasi may advice na papasukin na lang para ma-diffuse yung tension, it was a brilliant thing to do under the circumstances. At attorney, linawin lang din natin doon sa nangyari sa Gory Mountain, nakikita nga natin na mismong yung otoridad sinira na. May nanglaban ba doon sa mga members kaya naging agresibo yung mga otoridad natin? I was not there, personally present, but I was told wala naman. Ang nangyari is lang talaga, parang helpen sila as if they had a mission eh. Parang akala talaga nila nandun si pastor doon, so kailangan by hook or by crook kailangan mapasok nila, kaya siguro nagawa nila yun. Pero walang resistance on our part. Siguro yung mga nadakip, akala nila kung sino yung mga pumasok doon, fully armed, di siyempre magdala talaga ng itak in defense of property and self-defense din. So, I'm still monitoring kung dadaktin ba talaga nila na dalahin nila yun. I do hope Ayan naninira sila ng
Bagamat nabuksan na nila yung gate, nasira na nila yung nakaharang sa gate, parang nag-aalangan pa rin silang pumasok. Dapat pag ganyan, na nabuksan mo na yung gate, at pwede na kayo pumasok, dapat, lulusubin nyo na yan. Pero parang nagdadalawang isip pa rin silang pumasok. Parang may inaantay na signal or yung superior ang mag-uutos nila pumapasukin na yan. Nakakalungkot lang sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung alam niya ba ito nangyari na ito o siya ba ang nagbigay ng hudyat dito. Nakakalungkot dahil kung hindi po siya ang nagbigay ng mga hudyat dito ng authorized na sabihin na pasukin to or sige, hanapin niyo si pastor. Kung hindi po si Pangulong Marcos ang nagutos ito, ito po ay kasiraan sa kanya. Kasiraan po sa kanyang administrasyon. Mabuti na lang ay yung mga tao dyan sa kingdom na yan, mga dasalin. Hindi po yan kagaya ng mga paglulusob ka sa mga compound na basta na ka lang magdedemolish. Talaga pong lalaban yung mga tao. Dito po sa KOJC compound na to, palibas sa mga madasalin ng mga tao dyan, siguro. So, hindi po natin alam na nandiyan po yung presensya ng ating Panginoon. Hindi po nagkaroon ng madugong pag-aaklas ang nangyari sa mga tao dyan. Masyado, ibig sabihin po, pinotektahan pa rin yung ating mga kababayan na nandyan para hindi po masaktan. Yan lang po yung aking opinion. Nakakalungkot nga. Yun lang po. Ako po ay talagang sinasabi ko na hindi ako nagiging masaya sa mga nangyayari para kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat ako po ay hindi po ako sang-ayon sa mga ginagawa niya. Wala po tayong magagawa dahil siya po ang Pangulo. Kailangan po natin suportahan para sa ating pong ekonomiya, para po umangat. Pero ang nangyayari po, kung ganito naman po ang sitwasyon na may paglabag sa batas, hindi po tayo aangat. Hindi po gaganda po ang ekonomiya ng ating bansa. IP, mga IP na members ni Pastor. Attorney, for now, ilang property na ang nilusob ng mga otoridad? So, limang areas? Limang areas. Sabay-sabay, sir, ha? Sabay-sabay. Oo. Pati ba yung sasamal, tama ho ba? Nilusob din nila yung sasamal property? I was informed, yes. Nilusob din. Oo, nilusob din. Oo. Sabay-sabay ito, sir. Hindi po ito coincident. This is really pre-planned, a full operation. As if a full-scale military operation po. At saka mayroon mga PNP choppers pa, ang paikot-ikot daw. Yun. May mga military. May mga chopper pa. Oo nga, may nakita kong chopper na umiikot dyan. Malaking gastos. Grabe, no? Pati yan na sniper. Oo. Yung sa Central lang, different teams sila. May CIDG, may taga-Region 10 na nag-implement na mga pulis. Saka may mga taga-NCR. So, sa Central lang, parang I saw mga 4 teams ata, if I'm not mistaken. Iba-ibang team na, I don't know kung same team sila. Yung iba naka-full military gear. Yung mga taga-CIDG na naka-blue. Tapos yung iba din na taga-Region 10 na PNP. Dito sa Central yung nakita ko. Opo. Attorney, dahil po walang assurance na hindi sila babalik at magkaroon ulit ng mga operasyon, depende na lang siguro sa kanilang trip, paano yan? Mababago na naman ang buhay ng mga taga-KJC sa iba't ibang compound dahil ang dulot po niyan ay walang eksaktong tulog. Di ba? Trauma. Siyempre, mag-aalala ka na anytime may mga mangyari na naman na gano'n na insidente. Yes. Ang mangyayari na siguro nito, we might do some adjustments, no? Of course, we should not take this sitting down. We have to protect the kingdom properties also. Imagine,
in the guise of serving an arrest warrant, masisira na yung properties ng isdam. Hindi naman tama yun. Grabe, may mga chopper pa. So yan po yung nangyari dyan. So mag-aantay po tayo ng update sa ating mga matataas na pinuno dyan sa gobyerno. Kung ano po yung kanilang paliwanag dyan. Sabi nga ng mga abogado nitong mga ni Pastor Apollo Kibuloy, ito raw ay overkill. Lumampas po sa batas. May nilabag sila na batas dito. Yan po yung mga pangyayari dyan. So yan lang po muna ang ating pag-uusapan. So muli po akong humingi ng tulong sa inyo na ipagdasal po yung ating Pangulo at maliwanagan siya. Bagamat yan ay araw-araw natin ginagawa pag tayo po ay may nakikitang pagpuna sa ating gobyerno na nangyayari. Ayan po, walang ibang naapektuhan dyan kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw po natin na maging mapusok ang mga Pilipino. Pero po sa nangyayari, hindi po natin maiwasan na yung iba po, siyempre, hindi po masaya sa nangyayari. At ang aking pong dasal sa kanila, maging mahinahon po ang lahat. Ipagpasa Diyos po natin yung mga nangyayari na yan. Kung po tayo ay nasa tama, tayo po ang papaboran ng nasa taas. Yan lang po ang ating opinion sa nangyayari yan. So mag-aantay po tayo. At yung po sa ibang update natin sa ibang araw, yung po nagaganap sa West Philippine Sea at sa iba pang mga issue dyan sa ating Pilipinas, sa ating gobyerno. Mag-aantay po tayo ng update. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share po ang ating mga video. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming pong salamat. Paalam. Adios.